Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at sa ating Adventist World Radio Station 89.1 sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa ibayong dagat. Diyan sa mga taga-Palawan, taga-Mandaue, Cebu, taga-Digos City, Cavite, New City Lancaster, Negros Occidental, sa Bansod SDA Church, sa Mutya Family sa Pulilio Adventist Church, sa Kapatalan Church sa Laguna, sa Kagankan SDA Mindoro, sa Pasig City, sa Candelaria, Quezon, sa Asis Laurel, Batangas, sa Laurel, Tanawan, sa Talisay, Lopez Hain, Misamis Occidental, Pagsanhan Church, Bukawi, Bulacan, Nueva Vizcaya, Sangangdaan, Caloocan, Quezon City, sa lahat ng kapatid natin dyan sa Ilocos Norte, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalatayang pamumuhay. At ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon at higit sa lahat ang pag-ibig sa kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta ka, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor Jules, Pastor Ray, at sa mga kapatid na nanonood at nakikinig itong programang ito. At sa panahon pong ito, Pastor Jules, batiin ko saglit ang mga kapatid na nanonood dyan po sa bandang Pampanga, yung mga kapatid natin sa Haduan Church. Ang pangalan nila si Sister Mercy Tanglao, tapos si Chona Ju, Jerry Yumol, Elena Yumol, at saka si Joseph Bermeo. Diyan po yan sa bandang Pampanga. At si Brother Delphin Castillo, doon po sa Blacktown Church, Sydney, Australia. Nanonood po, marami po nanonood sa atin doon sa Filipino congregation dyan po sa Australia. Kumusta po kayo dyan? At dito po sa bandang Cavite, sa teritoryo ni Pastor Ray, doon po sa Bulihan Church, silang Cavite, si Mr. and Mrs. Ruel Cabisares. Mga minamalang mga kapatid, nawa ang Ebanghelyo ng Panginoon ay maranasan natin na buhay sa ating karanasan bilang isang mananampalataya. At sana po itong programang ito ay magbigay sa bawat isa sa atin ng katalakasan ng pananampalataya upang tayo ay lalong lumapit sa ating Panginoong Jesus. Amen. At siyempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School Personal Ministries Director ng Southern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta ka, Pastor Ray? Napakabuti ang Diyos, Pastor Jules, Pastor Marvin, sapagkat patuloy na iniingatan tayo upang tayo ay patuloy na naglilingkod at patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Binabati ko rin ang mga kapatid dyan sa Pandemic Family Fellowship, kay Brother Opi, yan sa Cavite. Ganon din sa Lucena. Mga kapatid dyan ay magkasala tayo. Ganon din sa Inosloban Church, marami ding nanonood dyan. At ang sa Pandaka, o kaya sa Paradahan, yun sa mga kapatid natin sa Cavite. Patuloy kayong nag-aaral para patuloy na itong pag-aaral ay nagbibigay sa atin ng karunungan at mas malapit tayo sa ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Amen. Tayo ay nasa unang trimestre pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat, Pinagkaisang Langit at Lupa, si Kristo sa Filipos at Colosas.
tunay na kamanghamanghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. At hinikayat kong lahat na ilabas ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli po kaming dudulog sa iyong presensya sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Buksan niyo po ang aming puso at isipan at ang aming mapapanood, mapapakinggan. Ito po ay magbigay kalakasan sa aming pananampalataya upang magbigay po ito ng kahandaan sa iyong muling pagdating. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pang-anim na bahagi ng ating leksyon sa trimestring ito na may pamagat na nagtitiwala lamang kay Kristo. Confidence only in Christ. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang pang-anim na bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Filipos 3, 10 at 11. Ang tanging hangarin ko ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Kapatid, sa ating paglalakbay bilang mananampalataya, madalas tayong nahaharap sa mga pagkakataon ng pangamba at pag-aalinlangan at kahinaan. Ngunit tinatawagan tayo na ilagay ang ating buong tiwala at lakas sa isang tanging pinagmulan ng ating pag-asa at kalakasan. Ang tunay na katiyakan at tapang ay hindi nagmumula sa sariling kakayahan o karanasan, kundi sa malalim na pagkakilala sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kapangyarihan, at sa kanyang kabutihan na nagtataguyod sa atin sa bawat hamon. Ngayong araw, sama-sama nating tuklasin kung paano ang ganitong pagtitiwala ay nagbibigay sa atin ng lakas na harapin ang bawat pagsubok at nagtuturo sa atin na lumakad ng may katiyakan at tapang sa bawat hakbang ng ating pananampalataya. Kaya't sa ating pag-aaral, ating tutuklasin ang tatlong mahalagang punto na makakatulong sa ating spiritual na paglalakbay. Ang tatlong puntong ito ay nagsisimulat sa letter C. Ang una ay celebration in the Savior, rejoicing in the Lord as the foundation of true confidence. At ang pangalawa ay conversion from the flesh, transformation from self-confidence to Christ-centered confidence. At ang pangatlo ay continuous pursuit of Christ, knowing Christ as a progressive, lifelong experience. Sa bawat punto, inaasahan natin na hindi lamang natin maunawaan ang mga katotohanan nating mapapag-aralan ngayon, kundi maipamuhay din natin ito sa ating araw-araw na buhay. Ating isa-hisayin ang tatlong punto na akin pong binanggit. Una, celebration in the Lord. Pastor Marvin, anong kaugnayan nito doon sa ating tema na pinapag-aralang confidence only in Christ? Pastor Jules, Pastor Ray, sa ating pag-umpisa, maganda ito eh. Confidence. Yung salitang confidence ay ito yung other term ng trust o faith, pananampalataya. Ngunit balikan mo na natin yung nakaraan nating lesson. Yung title ay Shining as Lights in the Dark. No. Bakit yon? Yung ating memory verse, may praise doon, nang sabi doon, lalo na doon sa verse 10, ang sabi doon ay fellowship of His sufferings. Now, ang tanong dito, how can you fellowship in the midst of your suffering? How can you have confidence in the midst of suffering? Kasi sabi doon, ang sabi doon ay rejoice. Rejoicing. Kaya yung opening ng chapter 3, nasa chapter na tayo ng
Pilipos. Kasi yung chapter 2, iniwanan natin na yan. Yung chapter 3, yung opening text, ang sabi doon ay finally, parang gumawa ba ng conclusion, my brethren, rejoice in the Lord. At tingnan po natin na the whole theme ng Book of Philippians ay joy. Wag po nating kaligtaan 'yon. Yun yung main theme. So, we can summarize all the contents of the book of Philippians doon sa salitang joy. Paano ka magkaroon ng joy in the midst na si Pablo ay nasa kulungan? Suffering. Kaya nga sabi doon kanina doon sa praise doon sa ating memory verse ay ang sabi doon, fellowship of his suffering. Itong chapter 3, Pastor Jules, Pastor Ray, ito ay Paul is dealing with false teachers na nakapasok doon sa Philippian church. Ang description niya ay nandun sa verse 2. Ano ang sabi doon? 3 verse 2. Anong sabi doon? Mag-ingat kayo sa mga aso. Mag-ingat kayo sa mga masamang manggagawa. Mag-ingat kayo sa mga hindi totoong pagtutuli. Ano yung ginamit na term ni Pablo? Beware. Beware. Mag-ingat. Oh. 'Di ba sa English maganda eh? 'Di ba pag mayroong mga aso, anong nakalagay doon? Beware of dogs. Beware of dogs. 'Di ba nakalagay doon? Bakit ang nakalagay doon ay beware of dogs? Bakit daw? Pag may nakita ka doon sa mga bahay, sabi doon, beware of dogs. Bakit? Anong gagawin doon? Mangangagat siya. Mangangagat. Di ba mangangagat? Yun yung point. Sabi ni Pablo, beware of dogs. Kakagatin kayo. Yun ang sabi ni Pablo doon. Ano ba yun? Beware of evil workers. Ito yung mga yung panahon natin ngayon. Yung panahon ni Pablo, mayroon yung mga evil workers. Yun, Ilocano ko na, agitibnok, itihaan nga napintas nga sursuro. Di ba? Yung turo mo na pure, hahaluan ng hindi magandang turo. Kaya minsan, nahihilo yung mga kapatid. Kaya nga sabi dito, beware. Beware. Ingat. Then ano pa yun? Beware of mutilation, sabi sa English eh. Tutuli. Itong mga ito yung background ng Philippians ng chapter 3. Pero sabi na, ito yung mga tao na tinuturo. Pero anong sabi ni Paul? Balikan natin yung verse 1. Ano doon sa verse 1? Doon sa second phrase niya, anong sabi doon? Ang sumulat sa inyo ng gayunding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin, kundi para sa inyong ikaliligtas. Maganda eh. Sumulat ako sa inyo, sabi ni Pablo, sa iyong ikaliligtas. Sa English sabi doon, for you, it is safe. Ganun pala. Kaya mga minamahal na mga kaibigan na nanonood at nakinig nito, yung salitang rejoicing, ito ay nagamit ito, yung salitang rejoice, 7 times dito sa libro ng Philippians, yung salitang rejoicing, 8 times na nagamit yun. Pero pareho lang yan sila. Bakit tayo nagkakaroon ng rejoicing? Yung unang outline natin doon, sabi doon ay celebration in the Lord. We need to rejoice because one thing for sure, yung pananampalataya sana natin, we must be rooted in the truth. Once it is rooted in the truth, nakikita mo yung mali o hindi. Mabalabalam jay kamali, winuhan. You can decipher what is wrong or right. Kaya, ang sabi po dito ay we need to rejoice. Rejoice in the Lord. Always. Always yun. Kaya ang gamit yun, pag titingnan nyo yung rejoice, ginamit nyo doon sa 180, chapter 1, 118, 3:1, at saka 4:4. Rejoice in the Lord. Bakit niya sinasabi ni Pablo ito, Pastor Jules, Pastor Ray? Yung mga taong na ugat sa pananampalataya sa Panginoon,
they can rejoice. Mm. Darating man yung mga kontrabida sa pananampalataya, darating man yung mga false teachers, pero nandyan pa rin sila because they are secured in the arms of our Lord Jesus Christ. Iyon ang maganda doon. Kaya sabi doon na, let's celebrate. We need to celebrate because no time to worry. If you are in the Lord, you need to celebrate and rejoice always. Amen. Ito nga yung tamang paraan ng bawat Kristiyano na nabubuhay sa pagitan ng napakaraming mga pagsubok, suliranin, dalamhati sa buhay. Na kung napapansin nyo, mga kapatid, halos buong talata o kaya kapitulo dito sa Pilipos ay ipinagdidiinan ni San Pablo na ang salitang kagalakan. Sapagkat ang kagalakan ay hindi nakabatay sa personal na tagumpay o lakas ng tao, kundi kay Kristo lamang. Ito ay permanente na nagbubuhat o nagmumula kay Kristo, itong kagalakan. Papaano? Sapagkat sabi ni Kristo, kung makikita nyo ako at kung ako'y nasa inyo, magkaroon kayo ng kagalakan na walang katapusan. Sabi niya sa John 16:22, pag-isabasa, Pastor, sa John 16:22 at saka sa Romans 3:35, na ang kagalakang ito ay matatagpuan sa Kanya. Kaya kung ano man ang mga nakikita nating mga bagay, kung ano man ang sitwasyon mo, kung saan ka man dako, kung ano man ang karanasan mo, sa gitna doon, oo, masakit, nasasaktan ka, may mga kalungkutan ka, pero ibaling mo yung iyong kaisipan na ikaw ay nakay Kristo, kaya iyong kagalakan ay gayon na lamang sapagkat ang kagalakan, sabi ko nga, ay nakay Kristo na hindi ninuman maihiwalay yung mga bagay na mga kalungkutan sa buhay mo. Nariyan pa rin ang kagalakan. Anong sabi niya, Pastor? Kayo sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayong makikita. Magagalak ang inyong puso at walang makakapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. You see? Kaya walang makapag-aalis sa atin yung kagalakan natin dahil yung kagalakan natin ay nagmumula kay Kristo sa pag-iisip sa Kanya. Kasi pag subukan mong hindi isipin yung kabutihan ni Kristo sa buhay mo, yung presensya ni Kristo sa buhay mo, yung gagawin ni Kristo sa buhay mo, yung pagliligtas ni Kristo sa buhay mo, subukan mong hindi yan pag-isipan o kaya pagmuni-munihan. Wala. Nasa kalungkutan tayo sa gitna sa mundong ito. Kahit anong mangyari, hindi ka pa kontento. Kaya minsan, ikaw ay punong-puno ng kabalisahan sapagkat yung kaisipan na laging itinutuon dito ni San Pablo ay ang kaisipan natin nawa ay iisa, yung single-minded natin nung nakaraan kay Kristo lamang upang magkaroon tayo ng matibay na kagalakan. Kaya nga sabi yung kahit kamatayan, sabi niya sa Romans 8:35, Pastor, ano sabi niya? Romans 8:35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba o ang kapighatian o ang pag-uusig o ang taggutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw, kami tinuturing na mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtagumpay sa pagitan niya na sa atin ay umibig. You see? Kaya yung kagalakan natin ay mula sa pag-iisip kay Kristo Jesus na kahit anong mga tabak, kung anumang sinasabi niya ni San Pablo ay hindi ito nagbibigay sa atin ng hadlang na hanapin ang kagalakan, kasiyahan natin kay Kristo Jesus sapagkat ito yung talagang hinahanap-hanap ng buhay ng isang tao, mga kapatid. Yung magiging magalak sa bawat isa sa atin. Laging nawawala yan sa buhay natin. Pero yan ang hinahanap-hanap natin sa bawat isa, Pastor. Kaya yung Pastor Julius, yung palang celebration ay this is accompanied by worship. Kasi ang sabi doon sa verse 3,
Anong sabi doon? Sapagkat tayo'y ang pagtutulin na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagtitiwala sa laman. So, tignan niya, tingnan yung sequence doon sa celebration ng sinasabi dito. Una doon na, who worship God in the Spirit. Mm. Then, they rejoice in Christ Jesus and no confidence in the flesh. Kaya yung title ng ating pinag-aralan ay anong title nun? Confidence only in Christ. Kaya sinasabi ni Pablo dito ay no confidence in the flesh. Ibig sabihin nun, yung tiwala ay na kay Kristo. Hindi yung tiwala ay nasa sarili. Kasi minsan, ito yung nakakasira na yung equation mo, you put you first, then God. Yung bang tinatawag na eye specialist. Alam niyo ba yung eye specialist? Hindi yung mata, yung eye ba? Ako lang. Ako. Oh, puros ako. Ako. Yung salitang ako, pag hindi na-elect na elder, yung ako, yung kanyang idinonate, kinukuha yan sa samang loob. Magbabackslide yan. Bakit? Ang problem doon ay yung confidence is not in God. Yung confidence ay nasa kanyang sarili. Then ang sabi ni Pablo, how can they celebrate? How can they rejoice? Yung confidence nila ay nasa sarili nila. You can only celebrate when your confidence o yung pagtitiwala mo ay na kay Kristo. It means to say, yun ay fruit na yung buhay mo ay nasurrender sa ating Panginoon. The moment na hindi nasurrender ang Panginoon, you cannot celebrate. You always put yourself at the center, not Christ. Yung ang pinakamagandang bagay doon yung buhay mo, alam mo, naniniwala ka na yung buhay mo ay nakaugat kay Kristo at paniwalaan mo yon, kaya nagkakaroon ka ng celebration o kaya pagdiriwang o kaligayahan ng iyong buhay sapagkat ang buhay mo ay na kay Kristo. Hindi yung kaligayahan mo ay natatagpuan sa sasakyan, natatagpuan sa bahay, natatagpuan sa mga tao. Hindi. Kasi ang mga yan ay nawawala. Mga yan ay nakaka-discourage. Yan ay hindi nagbibigay ng sapat na kaligayahan. Ano yan? Yung mga yan ay ibinigay ng Panginoon Diyos, pinagkaloob niya, para itong mga ito ay isang pagpapala na alalahanin natin na ang Diyos ay hindi nakakalimot at lagi siyang nagkakaloob ng mga kailangan sapagkat ang ligaya mo ay nasa Kanya, mga kapatid. Okay. Mula doon sa ating nabanggit ay gusto kong i-summarize doon sa sinasabi nyo kanina mula sa chapter 3, 1-3, yung pagkakaiba ng legalist na false teacher na sinasabi dito doon sa believers na nananampalataya sa Filipos. Una, believers worship in the Spirit of God. And their focus is kept on God's divine work, not on human achievement, hindi doon sa ating mga nakukuha sa buhay. Pangalawa, unlike the legalist who boast in their work, Christians glory in the person and work of Jesus Christ. Ito yung nakikita natin dito. At ang pangatlo, Christ followers put no confidence in the flesh, salvation through human work, not a chance. Pride in personal piety. Dito sinasabi, their only confidence is in Jesus. Ito yung ating nakita at napag-aralan sa ating leksyon. Kanya nga, yung isang tao ay hindi nagagalak doon sa kung ano ang nasa kanya o sitwasyon niya sa buhay dahil siya ay nagtitiwala lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung ating napag-aralan ngayon mula sa leksyon natin. So, you can celebrate even though you are in circumstances na hindi favor sa iyo dahil hindi doon tuon
ang pagtitiwala mo kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ito yung naranasan ni Apostol Pablo sa kanya na kahit na sa kanyang preso. Ngayon tayo ay tutungo sa pangalawa na punto, conversion from the flesh, transformation from self-centeredness to Christ-centered confidence. Paano ito, Pastor Marvin, sa karanasan ni Apostol Pablo na nakita itong transformation from self-confidence to Christ-centered Christ-centered. confidence? Hello, Pastor Jules, bago tayo i-dig in ito, yung salitang conversion, una yun, bagamat pastor na ako, hindi ko naintindihan yung salitang conversion. ang una na natutunan ko yung salitang conversion, kasi may mga kaibigan ako na mga mekaniko. Nung panahon, naalala yung panahon na yung right-hand drive, na ini-import, tapos nilalag. Di ba tayo ay nasa left yung manubila natin, ano? Tapos may right noon, tapos nilalagay doon. May mga kaibigan ako doon na conversion. Conversion. Yung conversion, From yung left to right hand drive, To nilalagay doon sa left. Left hand. Then, naintindihan ko, yung conversion pala, ay para bang i-transfer mo, Paglipat. iayos mo. Iayos mo. Yun pala, sabi ko, doon ko natutunan ang conversion. Para bang, pag tinanggal mo na doon sa right, nilagay mo sa left, wala na doon sa right. Wala na talaga doon. Si Pablo, yun ang kanyang ginamit na salita, na para bang illustration niya, na winala niya yung isang side, para ang focus niya, ito lang side. Kaya yung conversion from right to left, yung manubela mo, wala na doon sa right. Dito ka na lang sa left mag-concentrate. Na paano nagawa yun ni Pablo? Ito ang sabi niya. Doon sa 3:7 to 8. Gayon man, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inarik kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay inarik kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makikilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya ay tinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Yun ang conversion. Para bang pag si Paul ang nag-describe, yung conversion, mahirap. Yung description niya, tingnan niyo. Anong sabi doon? Lahat ay kalugihan. Tapos ano bang sabi doon? Lahat ay basura. Ano lang ang kanyang magain? Si Kristo. Si Kristo. Yun ang conversion. Yun ang conversion. Pag titignan natin, ano yung level nito? Ang una doon ay, tingnan natin yung level niya doon, yung conversion. Kasi yung conversion ay nagtitiwala doon sa flesh. Yan. Pag hindi pa na-convert yung tao, ang kanyang pinaniniwalaan ay yung kanyang sarili niya. Now, sabi ni Pablo, let's remove that level. We go to the conversion level. That in the conversion, that's only the concentration. Kunyari, ito ang level niya. From trusting to self to trusting Christ. May conversion, di ba? Yun ang conversion. From self to Christ. Second, natitignan natin. From self-righteousness to Christ righteousness. Di ba? Conversion yun. Then, third na tignan natin, from human effort, na sabi mo, maliligtas ako. So, from human effort to, divine grace. Yun yung conversion. Kaya, sabi na po, maintindihan natin ito. Ang sabi ni Pablo, I gain nothing. Just for Christ. So, instead, yung conversion, balikan po natin Pastor, ulitin ko, paintulutan mo, ulitin para to emphasize. So, ang emphasis po doon, from Laman. trusting Self. to self, to Right. trusting God. Yung trusting God doon, yun yung confidence. Ang kumpiyansa mo dati,
nasa sa sarili mo. Para bang sabi natin ay tiwala, may tiwala sa sarili. Oh. So from tiwala to sarili to tiwala sa Panginoon. So na-diffuse yung sarili mo. Ang na-infuse yung sarili ng ating Panginoong Jesus. Yun yung conversion. Then, yun, ano ba yun? Yung self-righteousness mo. Yung ikaw palagi ang bida. Pag nagkwento ka, ikaw ang bida. Pag nagkwento ka, ikaw ang maraming pera. Pag nagkwento ka, Levi's lahat ang damit mo. Parang ganon. Self-righteous, di ba? Self-righteous. Then, anong gagawin doon? Then, to Christ righteousness. Yung katwiran na ng Panginoon ang nakikita. Yun yung conversion. At saka, yung pangatlo, yung human effort. Ang human effort, sabi mo, magbibigay ako ng tithe ko para maligtas ako. That's human effort. Pupunta ako, magsasamba ako ng Sabado kasi Adventista ako. That's human effort. Pero the moment na we experience the grace of God, magsasamba ako kasi bunga na ako'y ligtas na. Nagbibigay ako ng tithe kasi bunga na ligtas na ako. Yun yung confidence. Yun yung confidence in Christ. Yung confidence in Christ, sabi ni Pablo, tanggal na lahat. Yung sarili yung tiwala sa sarili, tanggal lahat yan. Kaya sabi ni Pablo, I count all things lost just to gain Christ. Dapat, yun po sana yung natin. Yun yung emphasis. Kaya yung na-convert, nakita mo yung pagbabago. Naging nila si Kristo. Minsan, nagbinyag, naligo lang, walang conversion. Walang pagbabago. Walang pagbabago, di ba? Yun yung tinatawag na naligo lang nung nabinyagan. Pero nung nabinyagan na, at may pagbabago, ayun yung conversion. Yun ang maliwanag na conversion. Ganun, Pastor. Maganda. Kasi dito sa Kapitulo 3 ay napaganda. Dito sa pangalawang punto, ipinapaliwanag sa atin yung konsepto ni Pastor Marvin. Yung sinasabi sa pangalawang punto ng conversion. Ano po? Bakit ito'y pinag-uusapan niya? Sapagkat sa iglesia ng Pilipos ay napakarami ng mga paniniwala o kaya maling turo patungkol sa conversion. Kaya nga dito sa pangalawang punto ay yung conversion from the flesh. Itinuturo din dito ni San Pablo yung pagbabago mula sa pagtutuli. Dahil ito yung dinidiin niya. May mga Hudyo na ang totoong conversion ay yung pagtutuli. Kayong mga hentel, pag hindi kayo natuli, hindi kayo maliligtas at hindi kayo malilinisan at hindi kayo tatanggapin ng Panginoon Diyos. Kaya nga't yun ang dinidiin ng mga mali. Ito yung mga sinasabing mga aso na mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa masamang manggagawa, mag-ingat kayo sa mga nagpapahamak. Ito yung mga sinasabi niyang mag-ingat kayo rito sapagkat itinuturo nila yung maling pagtutuli mula dito sa pagbabago na pagtutuli ng laman. Kundi pagtutuli mula sa puso, mula sa isip, mula sa labi, na yung pagtutuli ay isang paglilinis, na iso ay isang paraan ng pagsamba sa Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Kaya sinasabi na ni San Pablo na yung itinuturo ng mga yan, yung mga asong yan, ay mali na conversion. Sapagkat, oo, tuli nga kayo. Pero hindi naman kayo sumusunod sa tamang kalooban ni Kristo. Tuli nga kayo, pero hindi nyo naman inuunawaan o kaya sinasamba o kaya sinusunod si Kristo Jesus. Kaya nga ako, sabi niya, pinagmalaki na, magmula sa 4, 5 hanggang 6. Sa katunayan, sabi niya, tuli ako. Sabi niya, ako'y parisyo. Tuli ako. Ako yung totoong tuli. Sabi niya, sapagkat ako'y natuli ng ilang araw. 8 araw.
malaking bagay yon. Bakit niya minensyon niya ikawalong araw? Sapagkat kung ikaw ay tinuli sa kawalong araw, ikaw ay totoong Hudyo. Pero kung ikaw ay tinuli sa 13 years old, ikaw ay mga kapuunan, sa Tagalog ay mga ancestor nino, mga kasamahan ni Ismael. So, nakikita nyo dito, ako pa ay mula kay Benjamin, sabi niya. So, itong mga ito, ipinapakita at pinapaliwanag ni San Pablo na siya ay tunay na Israelita sapagkat natuli siya sa pangwalong araw. Kasi yung scientifico pastor, yung pagtutuli pala, Pastor Norbin, sa ikawalong araw, ay yun yung panahon na yung blood clotting ay mataas. Na hindi pa ito natagpuan ng mga siyensya noong unang panahon. Pero nung tuli ka, matanda ka na, Pastor. Pagtuli na matanda ka na, madugo yan. Nakulbot. Oo, madugo yan. Pero bakit itinuro ng Panginoon Diyos sa Genesis 17 na tuliin ang bata sa ikawalong araw? Sapagkat sa ikawalong araw, mataas ang trombo, yung vitamin K. May meron yun napag-aralan ko yun na mataas yan para hadlangan yung malakas na pagdanas ng dugo. At saka, yung panahon na yun ay hindi pa masyadong ganap yung pathways ng utak para maramdaman niya yung sakit. At ito yung araw na panahon na madaling maglupnit ti Lucano. Maghilom. Madaling maghilom yan. Kaya napakaganda. So ipinaliwanag nito, noong pang-unang panahon, ito yung nagpapatunay na ang Panginoon Diyos sa banal na kasulatan ay ang siyensya, tinatagpuan niya, sinusuri niya ang katotohanan. Ngayon, balik tayo dito. Ako yung galing kay Benjamin. Bakit? Ito yung mga royal blood. Ito yung mga nanatili na Hudyo. Kasama ang, maalala nyo, yung si Benjamite lang at saka panahon ni Judah yung naiwan sa Jerusalem at nagdispersyon na. Kaya huwag nilang sasabihin na si San Pablo ay nagtuturo ng mali sapagkat siya mismo ay totoo na ang kanyang itunuturong ito ay tama. Yung mga bagay nga, sabi niya, pero itong mga nangyari sa akin, yung royalty ko, yung pagiging parisyo ko, yung ako ay tapat sa kautusan, sabi niya, ako'y pagtutuli, lahat ng mga ito ay basura lamang, di ba sabi niya? Lahat ng mga ito ay basura lamang sapagkat walang kwenta ito nung nakilala ko si Kristo. Kaya mayroon akong pagdiriwang sapagkat hindi lang ako tuli sa nalinisan sa katawan, kundi nalinisan ang aking puso, ang aking isip, ang aking labi, na ang kaligtasan ay hindi dyan sa pagtutuli, kundi yung paglilinis at pagpapatawad ng Panginoon Diyos, pagbabago ang conversion. Kaya nga, nung natagpuan ko si Kristo, sabi nung kanta Pastor, ano yung sabi niya? Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, yun yung matibay na hindi nawawala, permanente, na ligaya mo at selebrasyon mo at patuloy na pagbabago mo yung conversion mo sapagkat si Kristo, ang kanyang salita, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang biyaya ay nakaugat sa isipan at buhay ng bawat isa sa atin. Kung meron mang modelo ng human perfection, yan ay si Apostol Pablo. Doon sa binabasa ko na aklat na ating binili, Pastor Marvin, doon nakita ko na kung saan, kung meron mang better qualified to speak in human perfection, ayan na si Apostol Pablo. Dahil yung sinabi na kanina ni Pastor Ray, circumcised on the 8th day. He came from the race of Israel, tribe of Benjamin. In lineage, yung lineage niya ay not only an Israelite, he was one of the aristocracy of Israel. At he was a Pharisee.
not only a devout Jew, he was one of the separated ones. Ngunit, sinasabi natin dito, siya ay blameless na tao. Pero ang paragon ng perfection ay naalis sa kanya when he encountered Jesus at the road of Damascus. Dito yung view niya ng kanyang sarili ay nabago. Kanya sinasabi ay rabis, kundi basura lamang, nabago yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Napakaganda yung conversion from left to right na naranasan ni Apostol Pablo, yung transformation from self-confidence to Christ-centered confidence nating nakita. Tayo'y tutungo sa panghuling bahagi ng ating leksyon, continuous pursuit of Christ, knowing Christ as a progressive, lifelong experience. Pastor Marvin? Maganda itong salitang continuous kasi yung outline natin, mga kapatid, ay nag-umpisa celebration, conversion, At continuous. Kanina, di ba sinabi ko sa inyo, natutunan ko yung conversion from, yung continuous, mayroon din ako karanasan yan. Yung nung bata, doon sa barrio namin, yung mga mahilig mag-bike, naalala yun nung araw, mayroon yung continuous na sprocket, na pag pinadala mo yon na hindi siya Pipigil, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yun. Yun, sabi ko, nung panahon na yon, pag sinabi yung continuous, nagkakaintindihan kami. Ano yung bike mo? Continuous. Di ba? Tuloy-tuloy. Sabayan mo lang siya. Tuloy-tuloy yun. Sabayan mo lang yun kasi hindi mo makukundra yun. Continuous. Doon, it marked in my mind na, ito yung continuous. Tuloy-tuloy. Ay kaya pala, si Pablo, hindi ko alam kung saan niya natutunan yung continuous. Pero yung tuloy-tuloy ba? Kasi ito yung sinabi ni Pablo. Tingnan natin doon sa verses 12, 13, and 14. Doon sa chapter 3. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot, kung paano ako ay inabot din ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa midhin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Maganda eh. Ito yung continuous ni Pablo na theology. Pagpapatuloy na mithiin. Ang sabi doon, yung una na titignan natin dito ay press on. Hindi na narating ko, pero sabi na I press on. Na aking tinutuloy. Yun pala ang magandang kaisipan nito. Bilang isang mananampalataya na once na ikaw ay na-convert doon sa ating conversion kanina, once you've converted and transform, hindi ka titigil doon. Ang ibig sabihin you continue what you have started. Yun ang tinasabi ni Pablo. Kaya continuous, ay press on kung ano yung inumpisahan mo, kung anong inumpisahan ng Panginoon sa buhay mo na ikaw ay mabago, ipagpapatuloy mo yun hanggang ikaw ay pasakdal. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kaya, pag titignan natin, hindi lang yun, yung I press on. Tapos, ano pang sabi doon sa continuous na, reaching forward. Reaching forward. Pag reaching forward, ang sabi ni Pablo, I forget all those things that behind me. Alam mo, minsan ito ang nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya na yung mga iba ay nabilanggo pa rin sa kanilang nakaraan. Kaya nagkakaroon ng anxiety. Ito yung kwan pala yun eh. Kaya kinakailangan yun. Pag mayroon kang mental health, mayroon din yung spiritual health. Kasi yung mga kapatid na nabilanggo doon sa kanilang nakaraan
Ayaw nilang mag-press forward. Ayaw nilang mag-continue. Kaya ang sabi doon ay, yung ating subtitle doon ay, ang sabi doon ay progressive lifelong experience. Ito yung karanasan na once na ikaw ay nabago, you press forward until makamit natin. Kaya ano mangyari diyan? We need to experience the power of the resurrection. We need to experience the power of conversion. And we need to experience to be in Christ. Yan. Kaya kinakailangan yon, continuous yon, magpapatuloy, hindi yung nag-period ka na, tapos na. Kaya ang sabi doon ni Pablo, doon sa 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ang sinabi niya, pag-isimplify natin ito, magpapatuloy ako, sabi ni Pablo, hanggang marating ko ang langit kasama ni Kristo. Yun. Yun ang the best. Napakaganda ito sa atin, Pastor. Sa kabilang, gusto kong dagdagan pa dito sa verse 13. Ito yung pinakamagagandang mga sinasabi ni San Pablo. Yung sinasabi niya, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Ito yung laging pinag-uusapan ng marami. Sinasabi ni San Pablo dito na gusto niyang kalimutan ang mga nakaraan. Yung mga masakit sa buhay, kahit yung mga achievements niya sa buhay. Gusto niyang kalimutan lahat ng mga ginawa niya o nangyari. Huwag niya lang kalimutan ang Panginoong Jesus, yung nangyari sa kanyang buhay, na kanya laging i-boast, yung pinagmamalaki. Hindi niya pinagmamalaki yung mga achievements niya, yung mga karanasan niya na tungkol sa kanya, kundi yung mga bagay na yun ay laging inasaisip niya ng lahat ng mga iyan ay para ipagtanggol o kaya ipahayag si Kristo sa kanyang buhay. Kaya kalimutan niya lahat ng mga iyon sapagkat mga masasakit na bagay yon. Kasi kung minsan, kung may mga kaaway ka, alalahanin mo palagi yon. Nakaka-depression naman sa iyo. Pero kung kalimutan mo yon, minsan kahit yung mga binigyan mo, yung mga tinulungan mo, kung laging nasa sa isip mo yan, mga kapatid, tinulungan ko yan, kaya ganyan ang buhay niya. Minsan, nakikita na itataas na yung sarili natin. Kaya si San Pablo, kaya sinasabi niya ito, mga kapatid, minsan, kung alalahanin mo yung mga bagay na yon, yan ay tumatama sa iyo para itaas ang sarili. Pero sabi ni San Pablo, yan mga bagay na yan ay para itaas si Kristo. At ang magandang pangalawa sinabi niya dito, yung sinabi ni Pastor Marvin, tinutungo yung reaching out. Ang halimbawa dito yung Greek, sabi niya dito, epekte nomenos, ang tinawag pastor niya. Nakita ko na research ko ito yung reaching out. Ito yung palang salitang ito ay inihalimbawa niya, pastor, sa isang atleta. Na kung yung atleta ay nag-umpisa na tumakbo, wala nang ibang isip niya, hindi yung nasa paligid niya, hindi yung nasa likurin niya, kundi yung nasa isip niya, yung kanyang harapan at gusto niyang makamit ang tagumpay at magwagi doon sa finish line at tapusin niya ang kanyang inumpisahan. Kaya nga ito'y sabi ni San Pablo, si Kristo, pag nasa iyo, kung ano yung inumpisahan niya sa buhay mo, na nakikita mo ng maganda, maayos, masaya, ay tatapusin niya yan hanggang sa huli. Sapagkat siya ang nag-umpisa, siya rin ang magtatapos sa ating buhay. Sapagkat lahat ng mga bagay yan ay para sa Kanya. Wala para sa atin. Huwag nating ipagmalaki kung ano man yung ginawa ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Wala tayong ipinagmalaki na ginawa natin sapagkat yan ay ginawa ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Pastor. Ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesus, ang sabi dito sa ating pinapag-aralan ay progressive lifelong experience. Patuloy siya. Nagpapatuloy araw-araw yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Na ito yung goal ni Apostol Pablo sa kanyang buhay sa verses 10 and 11. Upang makilala ko siya
at ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Ito yung goal niya sa kanyang buhay, yung makilala ay tuloy-tuloy na pagkakilala sa ating Panginoon, yung sinasabi natin na progressive. May nakita ako na tagline sa aking binabasa na aklat, Pastor Marvin as Pastor Ray. Sabi, trusting in your own accomplishment gives you glory now, but leaves you spiritually bankrupt forever. But trusting in Christ's accomplishment gives Him the glory now and results in your eternal righteousness forever. So, napakahalaga na kagaya ng Apostol Pablo ay tuloy-tuloy yung paghahanap natin sa ating Panginoong Hesukristo, na ang buhay natin ay palaging yung experience natin sa Kanya ay makilala natin siya araw-araw sa ating buhay. Napakahalaga yon sa atin pong pag-aaral na atin pong napakinggan at binabanggit, mga kapatid. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral, malinaw na ang tunay na katiyakan at lakas ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Hesukristo, hindi sa ating sariling achievement. Ito ay nabubuo kapag ipinagdiriwang natin ang Kanyang kabutihan at salip na ang sarili. Kapag tinatalikuran natin ang pananalig sa sariling kakayahan at kapag patuloy nating hinahanap ang mas malalim na ugnayan sa Kanya. Kaibigan, huwag ipagliban ang pagtitiwala kay Kristo. Magdiwang sa Kanya, talikuran ang sariling lakas, at araw-araw na pagsikapan ang mas malapit na pakikipugnayan sa Kanya. Simulan mo ngayon. Bawat hakbang patungo sa Kanya ay hakbang patungo sa tunay na katiyakan at kapayapaan. Maraming salamat sa inyo, Pastor Marvin at Pastor Ray, sa inyong pakikibahagi at kaalaman at inspirasyon na inyong binahagi sa ating pag-aaral ng ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong oras na ito. Ganun din kami po'y taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway, ang mga aral nating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang, pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Madaling magtiwala pag lahat ay maayos at ang iyong buhay ay walang gulo. Problema'y dumating at lunas di mo kita. Ang gusto lang ng Diyos ay magtiwala ka na kaya niya. O Diyos, tulungan mo kami na magtiwala. Ikaw ang katuwang namin sa paglalakbay. O Diyos, kailangan ka namin na magtiwala.
tinatanong kung bakit ganito. Sinisisi ang Diyos sa mga pagkakamali at kinalimutan mo ang mga biyaya niya na bigay sa'yo. O Diyos, tulungan mo kami na magtiwala. Ikaw ang katuwang namin sa paglalakbay. O Diyos, kailangan ka namin na magtiwala. Ikaw ang lunas sa lahat ng mga hirap. O Diyos, tulungan mo kami na magtiwala. Ikaw ang katuwang namin sa paglalakbay. O Diyos, kailangan ka namin na magtiwala. Ikaw ang lunas sa lahat ng mga hirap. Tanging sa'yo lang maniniwala. Tayo manalangin. O Panginoon Diyos, napakabuti niyo sa amin sapagkat ang mga nalaman namin ngayon ay maging karunungan namin. Ibig sabihin nito, Panginoon, ay ganapin ninyo sa aming buhay. Wala kaming kakayanan, ngunit ang iyong biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay palaging nag-aalala at magministro sa amin upang ganapin namin ayon sa iyong kalooban. Sapat ang lakas at kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus na gaganapin namin sapagkat ang mga ito ay ipinagkaloob niya at alam niya na sa kanyang pamamagitan, pag-ibig at pananampalataya ay magaganap namin sa ikalawalhati ng iyong banal na pangalan. Kaya basbasan ng mga kapatid na ito, pagpalain ng bawat isa sa kanila at patibayin ang kanilang pananampalataya at patuloy silang naglilingkod hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aming hiling sa kanyang pangalan. Amen. Amen. Huwag po ninyong kalimutang muli tayo magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang iyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.